Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Argel. Walang eksaktong taon. Bansang Italia. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral sa kursong theology itong si Argel. Nagpa siyang pumasok ng seminaryo ang binata dahil na din sa pag-uudyok ng kanyang tiyuhi na tawagin na lang natin sa pangalang Padre Lambert. Ipinanganak sa Italia itong si Argel dahil doon nagkita ang ama nitong Italiano at ang inang Pilipina. Dinala ng mga magulang sa Pilipinas ang sanggol na si Argel. Iniwan sa pangangalaga ni Lolo Ruping. Katolikong pamilya ang pinagmula ng binata at isa sa mga kapatid ng kanyang ina, pari sa Batikano. Hindi may kakailang may mataas na katungkulan sa simbahan si Padre Lambert dahil isa ito sa ginawaran ng Santo Papa ng opisyal na katungkulan bilang eksorsista ng Vatican. Sa tulong ni Padre Lambert, nakapagtapos ng kursong abogasya itong si Argel. Itinuloy ang pag-aaral ng theology sa bansang Roma sa kagustuhang sumunod sa yapak ng tiyuhin. Kaunting pagpapakilala sa pagkatao ni Tio Lambert. Kung titignan mo, hindi pagkakamalang pari dahil napakahaba ng buhok. May ilang pilat din sa pisngi na nakuha sa mga nakaraang pakikipaglaban sa mga sinasapian. May ilang kaso na din itong hinawakan mula sa ibang bansa, partikular sa bansang Mexico. Isa nga sa mga kasong ito ay may kinalaman sa maalamat na sibat ni Longinus o mas kilala sa tawag na Spear of Destiny. Na mga sandaling yon, kakarating pa lamang ni Argel sa bansang Italia. Nagayos ito ng mga kagamitan nang bigla siyang pasukin ni Padre Lambert sa silid. Argel, iyo maganda ka na at babiyahe tayo papuntang Mexico. May natanggap akong tawag mula sa Santo Papa. Kailangan tayo doon. Wika ng pari. Nax, Santo Papa ang tumawag sa'yo, Uncle? Mexico? Mukhang malayo yun ah. Saka wala akong visa para doon. Tugon ng binata. Huwag mo nang alalahanin ng visa. Eto, suotin mo ang kwintas na ito. Mas mabigat pa sa visa ang taglay na simbolo ng kwintas na yan. Muling wika ng pari. Tinignan ni Argel ang kwintas. Yari ito sa ginto at may simbolo ng Santo Papa sa harapan. Habang sa likod naman, ang selyo ng Batikano. Kasama ng kwintas ay isang itim na tela na may simbolo naman ng krus ni San Benito. Ano po bang pupuntahan natin sa Mexico? Bakit mismong Santo Papa pa ang nagbigay sa iyo ng utos? Tanong ni Argel. Basta, saka ko na ipapaliwanag. Mahirap kasing magkwento habang nagliligpit tayo eh. Kaya bilisan mo na. Magdala ka lang ng ilang kasuotan. Hindi rin naman tayo siguro magtatagal doon. Isa pa, nag-aantay na ang eroplano ng Santo Papa sa paliparan. Tugon ni Padre Lambert. Nanlaki ang mga mata ng binata. Dahil ito ang unang beses na sasakay siya sa isang pribadong eroplano na pagmamay-ari ng simbahang Katoliko. Habang nasa biyahe, isa-isang idinitalya ni Padre Lambert ang lahat ng mga pangyayari at mga dahilan kung bakit kailangan nilang pumunta ng Mexico. Nanlaki ang mga mata ni Argel nang marinig na ang kanilang kasong pupuntahan ay may kinalaman sa sibat ni Longinus. Sigurado ba kayo, Uncle? Sibat ni Longinus?
Hindi naman kaya tayo mapahamak dyan? Tanong ni Argel. Tumawa naman ng malakas si Padre Lambert dahil sa sinabi ng pamangkin. Kaya nga ako ang pinadala ng Santo Papa dahil alam niyang ako lang ang may kakayanang humarap sa mga ganitong kapanganib na misyon. Tugon ni Padre Lambert. Hindi ba sinasabing ang sino mang may hawak ng sibat, hahanapin at hahanapin ang prinsipe ng mga demonyo para matupad ang kalooban ng sibat? Yun ay ang buksan ng lagusan ng impyerno. Wika ni Argel. Kagad namang sinaway ni Padre Lambert ang pamangkin. Huwag kang magsasalita ng tungkol sa mga ganyang usapin. Lalo pat nasa himpapawid tayo. Mag-antay kang makalapag tayo at saka ko sasabihin sa iyo ang lahat. Tugon ni Padre Lambert. Mahaba-haba din ang biyahe ng dalawa. At dahil walang magawa ang dalawa, pinili ni Argel na matulog hanggang sa maramdaman ng binatang papalapag na ang eroplano. Kagad itong bumangon. Nakita nito si Padre Lambert na nakahanda na para bumaba. Ayusin mo na ang sarili mo. Isuot mo na yung kwintas na ibinigay ko sa'yo. Maglakad ka sa likod ko para malaman ng mga otoridad na kasama kita. Wika ni Padre Lambert. Sige po. Isa pa, hindi ko din naiintindihan ng salita dito Baka maligaw pa ako. Tugon ng binata. Hindi ka naman maliligaw dito Ang problema, baka makita ka ng mga elementong nagbabantay sa sibat ni Longinus. Nagkalat sila sa paligid At hindi tao ang dapat mong katakutan sa lugar na ito. Muling wika ng pari. Napalunok ng laway si Argel dahil alam nitong seryoso ang tiyuhin. Ni minsan ay hindi ito nagbiro sa binata. Ilang sandali pa ay nakalabas na sila ng paliparan. Isang magarang sasakyan ang nag-aantay sa kanila sa labas. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil may sagisag ng pamahalaan ng Mexico. Hindi na nagtanong pa si Argel. Sinunod na lamang nito ang sinabi ng tiyuhin. Ayon sa sumundo sa kanila, 4 na oras mahigit ang biyahe bago sila makarating sa lugar. At habang nasa daan, ikwinento din ng nagmamaneho ang nangyari. Ayon dito, isang baul ang nahukay ng isang bata sa maliit na baryo. Nasa tabing dagat na ito ng bansa at malayo na sa syudad. Kaya hindi gaanong nabibigyan ng atensyon ng pamahalaan, lalo na pagdating sa medikal na pangangailangan. Umaasa ang mga baryo sa mga mediko o albularyo. Dahil sa ganitong pamamaraan natukoy na ang problema ng lugar. Hindi pisikal na sakit, kundi panggagambala ng demonyo at elementong nagbabantay sa isang bagay na napulot ng isang paslit sa dalampasigan. Pagkarating sa lugar, napansin ni Argel ang mga tao. Tila natatakot ang mga ito nang makitang buwaba ng sasakyan si Padre Lambert. Anong nangyayari, Uncle? Bakit sila nagsisipagpasukan sa bahay? Hindi ba sila masayang nandito na yung hinihingi nilang tulong? Tanong ni Argel. Dahil hindi naman sila ang humingi ng tulong, huwag kang lalayo sa tabi ko. Dahil ang lahat ng tao sa paligid mo, gusto kang kainin. Tugon ni Padre Lambert. Biglang napalunok ng laway si Argel dahil nang makita nito ang isa sa mga mamamayan. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Tiyo, saan po ba tayo pupunta? Medyo malayo na tayo sa sasakyan Hindi kaya delikado?
Tanong ng binata. Kung delikado ang lagay natin sa lugar na ito, dapat kanina pa. Pagkababa pa lang natin ng sasakyan, kinuyog na tayo ng mga tao. Kaya wag na wag kang magpapakita ng takot sa kanila. Di ba gusto mong maging kagaya ko? Pwes, ito na ang pagkakataon para makapagsanay ka. Tugon ni Padre Lambert. Ilang sandali pa huminto sila sa isang tahanan. Nasa gawing dulo na sila ng pamayanan. Medyo malayo na din ang agwat ng mga susunod pang kabahayan. Pero ang ipinagtataka ni Argel, paglampas sa tahanang yun, normal naman ang mga kilos ng mga tao. Ang ilan ay binabati pa sila. Nakikipagkawayan naman si Padre Lambert. Ano po bang meron sa bahaging yan? Bakit parang normal lang naman yung kilos nila eh? Hindi kagaya ng mga tao kanina? Tanong ni Argel. Dahil dyan, tugon ni Padre Lambert habang nakaturo sa tore ng simbahan. Nakita ni Argel ang simbolo ng krus ni San Benitong nakadikit sa mismong kampana. Matapos yon, kagad silang pumasok sa tahanan kung nasaan ang pamilya ng nakapulot ng baul. Inaya silang maupo ng may-ari ng bahay habang kinukuha ng mga ito ang gamit. Pagpasensyahan na ninyo, Padre, kung hindi na namin nagawang linisin ang reliko. Yun ay dahil sa natatakot kami sa maaaring mangyari sa oras na mahawakan namin ito ng hindi sinasadya. Wika na matandang lalaking nagngangalang Abelardo. Isa ito sa mga katiwala ni Padre Lambert sa lugar. Sila din ang naglagay ng depensa sa lugar para hindi makalabas ang mga nilalang na naapektuhan ng sumpa ng sibat ni Longinos. Inilapag ng isa sa mga kasamahan ni Abelardo ang kahon sa mesa. Hinayaan si Padre Lambert na buksan ito. Pagkabukas pa lamang, tumambad na sa kanya ang kakaibang aura ng ulo ng sibat. Hindi namamalayan ni Argel na unti-unti na siyang natutuksong hawakan ang sibat. Biglang hinawakan ni Padre Lambert ang kamay ng binata. Tigilan mo ang sarili mo, Argel. Hindi ito ang oras para magpatukso ka. Wika ni Padre Lambert. Biglang nagbalik sa uliratang binata. Kagad itong inakay ni Abelardo palayo sa mesa. Tiyo, ano po bang nangyayari? Tanong ni Argel. Kailangan mong lumayo sa sibat dahil unti-unti nitong hihigupin ang iyong kaluluwa hanggang sa tuluyang kang masakop ng demonyong nasa loob ng sibat. Tugon ni Abelardo. Demonyong nasa loob ng sibat? Hindi ba yan ang sibat na ginamit para wakasan ang buhay ng anak ng Diyos? At dumaloy sa sibat na yan ang banal na dugo at tubig. Kaya paanong pamamahayan ng demonyo ang sibat? Tanong ni Argel. Oo, tama ka, iho. Ito nga ang sibat na ginamit para ihatid sa huling hantungan ng anak ng Diyos. Ngunit hindi ibig sabihin na banalang bagay na ito. Dahil una sa lahat, hindi lang naman ang katawan ni Kristo ang nauna nitong tusukin. Marami ng buhay na inutang ang sibat na ito bago pa man sumapit ang pagpako ni Kristo sa krus. Isang digmaan ang naganap sa Palestina na dinaluhan ng mga mandirigmang Romano, kabilang ang senturyon na humahawak sa sibat ni Longinos. Pagpapaliwanag ni Abelardo. Dito na unti-unting nagliwanag kay Argel ang lahat tungkol sa sibat ni Longinos. Ayon pa sa matanda,
Ang sibat ay isang makapangyarihang sandatang maaaring gamitin sa maayos na pamamaraan. Hindi po ba ang sabi ninyo, pinamamahayan ng demonyo ang sibat? Paano naman po ito magagamit sa mabuting pamamaraan? Muling tanong ng binata. Oo, dahil kahit papano, simbolo rin ito ng kabanalan. Kaya nga ito tinawag na sibat ng tadhana. Dahil nasa taong may hawak nito kung ano ang kanyang pipiliing landas. Sa kasamaang palad, wala na ang kakayanang yon. Dahil purong kasamaan na ang nangingibabaw sa sibat. Tugon ni Abelardo. Matapos ang pagpapaliwanag, muling ibinaling ni Argel ang atensyon sa tiyuhin na nooy masusing pinagmamasda ng sibat. Napapailing na lamang ito dahil sa nakitang kakaiba sa sandata. Ngunit sa kasamaang palad hindi niya ito pwedeng galawin sa kadahilan. Nasa ilalim ito ng pangangalaga ng Batikano. Ito ang sikretong matagal nang pinangangalagaan ng simbahan. Bagay na noon lang din nalaman ni Argel. Hindi dapat mapasakamay ni naman ang sibat na ito. Dahil malalagay tayo sa alanganin. Kung sakaling isa man sa inyo ang makahawak ng sibat at hindi ito kayang kontrolin, ito lang ang tatandaan nyo. Wag na wag magpapadala sa punggugoyo ng demonyong nasa loob ng sibat. Wika ni Padre Lambert. Binitbit nito ang sibat ni Longinus palabas ng tahanan at itinaas. Dito nagsipaglabasan ang mga tao at isa-isang nagsipaglakad papunta sa kinatatayuan ng pari. Nilingon nito ang pamangkin na nooy nakatingin lamang din sa mga tao at muling nagsalita. Tignan mo ang mga taong ito. Hindi na nila pag-aari ang kanilang katawan. Nagpadala sila sa udyok ng diablong naninirahan sa sibat ni Longinus. At lahat sila nagnanais na makuha ito at mahawakan. Iisa lang ang layunin ng demonyong ito. At yun ay mabuksan ang lagusan papuntang impyerno. At tuluyang palayain ang prinsipe ng mga demonyo. Muling wika ng pari. Kumuha ito ng tela mula sa bulsa. Ibinalot ang sibat. Laking gulat ni Argel dahil biglang huminahon ang mga ito at isa-isang nagsipaglakad papalayo. Ano naman po yung nangyari sa kanila, Uncle? Tanong ng binata. Nagtataka ito dahil matapos ang pangyayaring yun, biglang nag-iba ang kilos ng mga tao. Lalo pa nang sumikat na ang araw. Ang mga taong ito ay nasakop na ng demonyo. At kagaya ng sinabi ko, hindi na nila pag-aari ang kanilang katawan. Iba't ibang kaluluwa na ang nananahan sa mga yan. Pangkaraniwang tao kung titignan sa umaga. Pero sa oras ng paglubog ng araw, doon malalantad ang kanilang totoong katauhan. Tugon ng pari. Tiyo, may pag-asa pa po ba para mailigtas sila? Muling tanong ng binata. Kung kaligtasan ng kaluluwa ang tinutukoy mo, hindi ko pa masasabi. Pero may pagkakataon silang tumawid sa purgatorio, kung saan sila mag-aantay ng araw ng paghukom. Sa ngayon, ang kailangan nating pagtuunan ng pansin kung paanong palayasin ang mga demonyo sa lugar na ito nang hindi namamatay ang mga katawang yan. Tugon ni Padre Lambert. Kaagad namang sumabat sa usapan si Mang Abelardo. Iisa lang ang alam kong paraan, Padre. At minsan na itong ginamit ng isa sa mga kagaya ninyo.
doon sa kabilang bayan sa gawing kanluran. Wika ni Mang Abelardo. Nilingon ni Padre Lambert ang matanda. Muling nagsalita. Hindi maaaring basahin ang kontrata ng demonyo sa lugar na ito. Masyadong maraming buhay ang madadamay. Ang bayang sinasabi mo, ng mga sandaling yun pinatay ng salot. Kaya naman wala ng pag-aalinlangang ginawa ni Padre Saragosa ang pagbabasa ng kontrata. Wika ni Padre Lambert. Ipinaliwanag din ito kay Argel kung sino ang gumawa ng kontratang yun at kung para saan. Ayon sa pari, ang kontrata ay sinagawa ng isang taong namumuno ng isang pamayanan. Lalo pa nang makita niyang unti-unti nang namamatay ang mga mamamayan dahil sa kumakalat na sakit. Pinili nitong magsulat ng isang kontratang nagsasaad ng pagbibigay ng kaluluwa sa demonyo kapalit ng kaligtasan ng mga tao sa pamayanang yon. Gamit ang dugo ng napakadaming tao, nilagdaan niya ang kontratang yun at inialay sa demonyo. Hindi inaasahan ng lalaki. Nadidinggi ng impyerno ang kahilingan at kagaya ng nasa kontrata, gumaling ang mga tao sa lugar. Ngunit ang kaluluwa ng pinuno ng pamayanang yun, pinaghati-hatian ng libu-libong demonyo. Maliban pa dito, hindi lang kaluluwa ng pinuno, kundi maging ang lahat ng dumagda sa kontrata. Ito ang dahilan kung bakit walang nakatira sa munting baryo ng Santa Cruz. Nangilabot ng gusto si Argel sa mga narinig dahil hindi nito lubos akalaing mga ganitong uri ng kaso pala ang kinakaharap ng tiyuhin sa tuwing lalabas ito ng Batikano. Pero Uncle, ano po ba ang maaaring maitulong ng kontrata kung sakali? Tanong ng binata. May iilan-ilang mga demonyo ang nag-aantay pa ding masilayan muli ang kontrata. At karamihan sa kanila, nandito sa lugar na ito. Hindi man lahat, pero malaki ang magiging kabawasan sa mga demonyong makakalaban natin. Tugon ni Padre Lambert. Kung gano'n naman pala tiyo, bakit ayaw mong gamitin dito ang kontrata? Hindi pwedeng pagsamahin ang kontrata ng Santa Cruz at sibat ni Longinos Argel. Isipin mo ang dalawang tarangkahan ng impyernong sabay na magbubukas. Hindi lang ang bayang ito ang lalamunin ng kadiliman, kundi ang buong estado ng Mexico. Tugon ni Padre Lambert. Napatango na lamang ang binata ng mga sandaling yon. Muli silang pumasok sa tahanan. Pinag-usapan kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap, dumating ang mga kawani ng militar, kasama ang ilang kalalakihang nakasuot na magarang itim na kasuotan. Kagad lumabas ng tahanan si Padre Lambert. Nagpakita sa mga ito. Napangiti ang isa sa mga dumating na lalaki dahil kilala pala nila ang pari. Ayon din kay Padre Lambert, mula sa sikretong ahensya ng Amerika ang mga kalalakihan. Padre Lambert, buti naman at nandito ka na. Salamat naman at natanggap mo ang aming paanyaya. Dahil sa totoo lang, wala ni isa sa amin ang may kakayanang humawak ng sinasabi nilang reliko. Minsan ang sinubukan ng tauhan ko, pero may kakaibang nangyari sa kanya. Na tila bigla itong tumanda, na parang hinigop ng reliko ang kanyang kaluluwa. Pinabilis ang paglakad ng mga taon para sa kanya. Wika ng isa sa mga lalaki. Dagdag nito, simula nang hawakan ng isa sa mga ahente ang sibat. Kung ano-ano na ang pinagsasasabi nito. Mga bagay na hindi maunawaan ng pangkaraniwang mga tenga.
Ngunit kung isang eksperto sa espiritual ang makikinig, masasabing pangalan ng 10,000 demonyo ang sinasabi ng ahente. Kaya nga kailangan kong ialis ang sibat sa lugar na ito para mailayo sa mga demonyong nandito na sa paligid. Tapos, kayo na ang bahala sa bahaging ito ng baryo. Tandaan ninyo ang hangganan. Nakikita ninyo ang tore ng simbahan. Huwag kayong lalampas sa lugar na yon. Kung ayaw niyong maubos ng wala sa oras, alam niyo kung ano ang sinasabi ko. Wika ni Padre Lambert. Kaagad na itong nagpaalam sa mga taga roon. Iginulong naman ng mga dumating na militar ang mga tao upang huwag makalabas at manggulo sa mga karatig na pamayanan. Bagaman nalayo na ito sa mga kabahayan, minabuti pa din ng pari na ilayo sa lugar ang sibat. Saan mo to balak dalhin, Tiyo? Tanong ni Argel. Sa isang ligtas na lugar. Pagkarating natin sa Italia, isaayos mo ang iyong mga kagamitan at babalikan ng Pilipinas kasama ang sibat ni Longinos. Tugon ni Padre Lambert. Nanlaki ang mga mata ni Argel dahil sa sinabi ng tiyuhin. Hindi nito lubos akalaing makakabalik kagad ng Pilipinas. At sa pagkakataong yon, kasama pa ang isa sa mga pinakamapanganib na sandatang espiritual. Pero, Uncle, bakit ako? Saka bakit kailangan ako ang kasama ng sibat? Mamaya, hindi ko pa mapigilan ng sarili ko. Pati ako masaniban eh. Tanong ni Argel. Kaya nga ikaw ang pinili ko. Dahil alam kong alam mo ang mangyayari sa oras na mahawakan mo ang sibat. Kaya panatag akong hindi mo ito gagalawin. Tama ba? Tugon ng pari. Kahit naman siguro bigyan mo ko ng 10,000, hindi ko gagalawin ng sibat na yan. Matapos kong makita at marinig ang mga nangyari doon sa humawak niyan. Muling wika ni Argel. Pagkarating sa tinutuluyan, kaagad namang naghandang bumiyahe ang binata pabalik ng bansa. Sa loob ng 2 araw ay 3 bansa na ang napuntahan ni Argel. Halos mahilo-hilo pa ito nang lumapag sa bansa. Kaya imbes na dumiretso pauwi ng tahanan, pinili ng binatang matulog na lamang panandalian sa isang hotel. Sa pagkakataong yon, siya lamang mag-isa ang nasa silid kasama ang sibat. Ngunit nawala ito sa isip ng binata dahil sa sobrang pagod. Hapon na din nang dumating siya sa bansa. Kaya pagkarating nito sa silid na inuupahan, buong magdamag itong natulog at umaga nang nagising. Napagtantong kailangan niyang dalhin sa bahay ng tiyuhin ang sibat. Kaya pagkagising, dali-dali niyang binuksan ang maleta upang tignan ang mga kagamitan. Nakahinga ito ng maluwag dahil naroon pa ang kahong sisidlan nito. Ngunit nang akmang ibabalik na ng binata ang mga gamit, napansin nitong bukas ang isa sa mga kandado ng kahon. Nataranta si Argel, kaya dali-dali itong bumaba sa front desk upang makitawag sa tiyuhin. Habang nasa linya, sinabi ni Argel na wala na ang isa sa mga selyong nagsasara sa kahon. Ngunit nananatili itong sarado. Ipinagbili ni Padre Lambert na wag bubuksan ng kahon kahit na anong mangyari. Antayin siyang dumating dahil papunta na ito sa bansa para masigurado ang kaligtasan ng sibat. Matapos makipag-usap, kaagad bumalik ng silid si Argel. Ngunit kakasara pa lamang ng pinto, may bigla namang kumatok. Alam ng binatang walang nakasunod sa kanya, kaya duda ito sa kung sino ang nasa labas. Sino yan? Tanong ng binata
habang isinisiksik ang kahon sa ilalim ng kutsyon. Kagad namang sumagot ang taong nasa labas ng pinto. Maglilinis ito ng silid, kaya pinapasok niya ito. Ngunit para sa kaligtasan ng sibat, hindi siya umalis ng silid. Matapos makapaglinis, muling inilabas ni Argel ang kahon. Sinigurong nasa maayos na kondisyon ng sibat. Hindi lumabas ng silid ang binata hanggat hindi dumadating si Padre Lambert. Kailan mo napansin na wala na ang isa sa mga selyo? Tanong ni Padre Lambert. Pagdating ko na dito, Uncle, nang tignan ko ang maletang dala ko, doon ko napansin na wala na ang isa sa mga selyo. Hindi ko alam kung kailan natanggal Pero ang pagkakatanda ko, 4 na selyo ang nakalagay sa kahon, tama? Tugon ni Argel. 4 na selyo ang nakalagay sa kahon at hindi basta-bastang matatanggal ang mga selyong yon. Dahil yun ay mula sa mga susi ni Solomon. Ako lang at ang Santo Papa ang maaaring makapagbukas ng selyo. Kahit pa ang pinakamalakas na demonyo, hindi kayang buksan ang mga yon. Kaya imposibleng malaglag ito o kaya naman matanggal. Pagpapaliwanag ni Padre Lambert. Bagamat hindi naiintindihan ni Argel ang mga terminong ginamit ng tiyuhin, alam nitong hindi basta-basta ang kapangyarihang ginamit para maisara ang kahon. Ano na ngayon yung plano mo, Uncle? Tanong ni Argel. Kagaya ng napag-usapan, hindi maaaring malaman ng lahat ang laman ng kahong ito. Ngunit ngayong natanggal na ang isa sa mga selyo, maaamoy at maaamoy na mga elemento sa paligid ng sibat. Maaari tayong dumugi ng mga yon. Sabihan mo ang lolo Ruping mo. Doon tayo mamamalagi. Tugon ng pari. Dali-daling tumawag ang binata sa tahanan ng lolo upang ipaalam ang kanilang balak. Malugod naman silang tinanggap na matanda. Pagkarating doon, sinabi ni Padre Lambert ang lahat tungkol sa dala nilang kahon. Bagay na ikinagulat ng matanda dahil ang alam nito, alamat lamang ang tungkol sa sibat ni Longinus. Ngunit ngayong pisikal na niya itong nakikita, hindi ito makapaniwalang maaabutan niyang buhay ang isa sa mga itinuring na banal na sandata ng parehong mundo ng mga celestial at mga demonyo. Di sa hinagap ko, hindi ko akalaing masisilayan ko ang isa sa pinakamakapangyarihang sandatang nilikha ng tao. At ngayong nasa harapan ko na ito, maaari na akong mamatay. Wika ni Lolo Ruping. Papang naman, hindi ito ang oras para magbiro. May magagawa ba tayo para maprotektahan ng sibat? Tanong ni Padre Lambert. Oo naman. Huwag kang mag-alala. Inutusan ko na ang kaibigan nitong si Argel na tipunin ang lahat ng mga albularyo at bertudes na kilala ko para matulungan tayo. Tugon ng matanda. Ilang minuto lang ay dumating na ang kaibigan ni Argel. Natawagin na lang natin sa pangalang Edward. Kasama nito ang 7 kalalakihan. Kilala ang mga ito bilang 7 bertudes. Nandito na po sila, Lolo Ruping. Pasensya na kung natagalan ako. Ang hirap hanapin kasi netong si Nardo . Wika ni Edward. Tumango-tango lamang si Lolo Ruping. Ipinakilala si Padre Lambert. Halos hindi makapagsalita ang mga ito nang maramdaman ang kakaibang presensya ng pari. Maliban sa nakakatakot nitong pisikal na anyo, nangingibabaw din ang malakas nitong aura. Tatay Ruping, sigurado po ba kayong pari ang isang yan? Mas mukha pang berdugo yan .
Wika ng isa sa mga Bertudes. Pwede ba, Nardo? Matuto kang rumespeto. Kaharap mo ang isa sa pinakamalakas na eksorsista ng Santo Papa. Saway na matanda. Siya ba si Padre Constantino, Padre Celestino, o Padre Miguel? Tanong ni Nardo. Sinubukan nitong hulaan ang pangalan ng pari. Ngunit palaging mali ang mga pangalang ibinibigay nito. Ay nako, Nardo. Magtigil ka na nga. Hindi siya si Padre Celestino o Padre Miguel. Mas lalong hindi siya si Padre Constantino. Dahil matagal nang namahinga ang hangal na paring yon. Ang taong kaharap niyo, si Padre Lambert. Isa sa mga anak ko na naglilingkod sa Batikano. Sa kanya nanggaling ang mga tangan niyong San Benito. Pagsasalaysay ni Lolo Ruping. Biglang natigilan ang 7 kalalakihan. Isa-isang lumapit kay Padre Lambert upang magmano. Ngayong tapos na kayo sa mga kalokohan niyo, pwede na ba nating pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan? Wika ni Padre Lambert habang nakatingin sa kahong hawak-hawak ni Argel. Saka pa lamang napansin ni Edward ang kaibigan nang ilapag nito ang kahon. Argel, nandiyan ka pala? Bakit naman hindi ka nagsasalita? Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Edward. Oo, kanina pa ako dito no. Ewan ko ba kung bakit hindi niyo man lang ako napansin o narinig man lang. Tugon ni Argel. Dahil yan sa sabulag na nakabalot sa hawak mong kahon at nakapagtataka dahil sa tuwing hawak mo ito, saka ba lamang gumagana ang sabulag at sa oras na bitawan mo, nawawala naman ang bisa nito. Wika ni Nardo. Dito lamang napagtanto ni Argel ang lahat. Uncle, hindi ba sabi mo may 4 na selyo ang kahon? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano-ano mga selyo na yon? Tanong ng binata. Ang 4 na selyong nakalagay, selyo ng depensa, selyo ng pangkulong, selyo ng pampaamo, at selyo ng sabulag. Pero sa hinuha ko, hindi nawawala ang isang selyo, Argel. Sa halip, kumapit ito sa iyo na siyang dahilan kung bakit sa tuwing hawak mo lang ang kahon nito gumagana. Pagpapaliwanag ni Padre Lambert. Napatango na lamang si Argel sa sinabi ng tiyuhin. Alam nitong ligtas ang kahon. Ngunit ang kinakatakot naman ng binata, ang sariling buhay. Lalo na pag nalaman ng mga elementong nasa kanya ang sibat ni Longinus. Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman ng kwento tungkol sa sibat ni Longinus, hindi ba? Kung noon sa kwento nyo lang ito naririnig, pues, ngayon, eto na't nasa harapan ninyo. Wika ni Argel. Sabay bukas ng kahon. Dahil kampante itong gumagana ang sabulag sa oras na malapit siya sa kahon. At hindi basta-bastang matutunton ng mga elemento ang kinaroroonan nito. Nanlaki ang mga mata ni Nardo, maging na mga kasamahan. Dahil alam nilang isang pambihirang pagkakataon ang nasaksihan. Para sa isang Bertudes, mas mahalaga pa ang gamit na ito kaysa sa gaano man kadaming kayamanan. Huwag kayong mag-alala dahil gagawin namin ang lahat ng makakaya namin para maprotektahan ng sibat ni Longinus. Ito ang unang pagkakataong may dinala sa aming totoong reliko ng isang banal na sandata. Wika ni Nardo. Matapos mag-usap, pinili ng mga itong magpahinga sandali. Medyo mahaba ang biyahe ni na Padre Lambert,
kaya naman napagod din ito ng husto. Binili na ng pari si Argel na wag ihihiwalay sa kanya ang kahon, kahit na anong mangyari. Teka naman, Uncle, bakit ako naman na magtatabi nito? Tanong ni Argel. Siyempre, dahil sa'yo lang gumagana ang sabulag. Kaya nga ikaw ang pinagbilinan ko eh. O siya, magpahinga ka na at maaga pa tayong kikilos bukas. Tugon ni Padre Lambert. Matapos ang pag-uusap, nagsipagpasuka na ang mga ito sa kanya-kanyang silid. Naiwan naman si Nardo at ang mga kasama nito sa sala. Medyo may kalakihan ang bahay na yon, kaya naman nagkalat ang mga ito sa loob ng tahanan. Hanggang sa lumipas ang buong magdamag na wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit kinabukasan, saka pa lamang nila naramdaman ang unti-unting pagdating ng mga kalaban. Kakagising pa lamang ni Nardo na mga sandaling yun. Kasalukuyan itong nagmumumog. Napatingala ang binata sa puno ng santol at napansin ng malaking nilalang nakaupo sa sanga ng puno. Laking gulat ni Nardo dahil kakasikat pa lamang ng araw. Lumabas na ang isang kapre na karaniwang nagpapakita tuwing takip silim. Dali-daling itong pumasok upang ipagbigay alam kay Padre Lambert ang nakita. Padre, may kapre sa labas. At ang hinala ko, ang pakay nila ay yung sibat na hawak ni Argel. Wika ni Nardo. Ganun ba? Normal lang na maakit ang mga nilalang sa dilim sa oras na dala ng sibat. Mabuti nga at kapre lang. Hindi na naituloy ng pari ang sasabihin dahil biglang pumasok si Edward. Galing naman ito sa pag-iigib ng tubig. Manong Lambert, may nakita ko malapit sa bulon. Grupo ng mga tikbalang na papunta dito sa bahay. Wika ni Edward. Naku po, naloko na. Puntahan niyo si Argel. Baka may mangyaring masama sa kanya at sa kahon. Utos ng pari. Dali-daling tumakbo si Nardo. Nagunahan papasok ng silid ni Argel. Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang makitang hawak-hawak na ng binata ang sibat nang walang sapin sa kamay. Edward, balikan mo si Padre Lambert at sabihin mo ang nangyari. Bilisan mo. Utos ni Nardo. Ngunit pinigilan ito ni Argel. Sandali lang. Wala naman kayong dapat ipag-alala eh. Ayos lang ako. Nasa normal akong pag-iisip. Ang nakapagtataka lang, bakit bukas na ang 4 na selyo? At nakalabag pa sa dibdib ko ang sibat na to. Ano bang ibig sabihin ito? Tanong ni Argel. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Hindi malayong kilalaning kang tagapag-ingat ng sibat. Dahil ikaw ang bukod tangi sa ating lahat na walang kaalam-alam tungkol sa kakayanan nito sa makatuwid. Inosente ka. Kaya ka napili ng banal na gamit na yan. Pagpapaliwanag ni Padre Lambert. Nagulat si Argel sa narinig. Uncle, hindi ko binuksan yung kahon ha. Nagulat na nga lang po ako pagising ko. Nakalapag na yan sa dibdib ko. Hindi ko nga hinawakan yan, Uncle eh. Depensa ni Argel. Dahil ang buong akala niya ay papagalitan siya ng tiyuhin dahil sa nangyari. Kumalma ka, Argel. Hindi kita pagagalitan. Alam kong hindi mo sinadya ang nangyari. At inaasahan ko na din ang pangyayaring ito. Kaya ngayon, hindi lang ang sibat ang kailangan nating protektahan, kundi pati ikaw na din. Tugon ni Padre Lambert. Paano naman po yung mga elementong nasa labas ng bahay? Tanong ni Nardo. Huwag mo silang alalahanin dahil hindi naman sila makakalapit kay Argel.
Ang mahalaga ngayon, nasa pangangalaga ng pamangking kong si Bat. Hindi ito maaaring mahiwalay sa kanya. Dahil sa oras na mangyari yon, si Argel ang unang kukuyugin ng mga elementong yan. Tugon ni Padre Lambert. Bahagyang naguluhan ng binata sa mga kaganapan. Hindi nito lubos maunawaan kung ano nga ba ang talagang dahilan kung bakit siya ang piniling maging tagapangalaga ng sibat ni Longinus. Uncle, alam ko pangarap ko ang magpare at bilang lingkod ng Diyos, tungkulin kong pangalagaan ang mga banal na kagamitang naiwan dito sa mundo. Pero hindi ko naman inaasahang ganito kaaga. Wika ni Argel. Ako din naman iho Hindi ko naman hiniling na maging isang eksorsista. Pero ito ang binigay ng Diyos. At ngayon masaya akong ginagampanan ng aking mga tungkulin. Alam ko naman po yun, Uncle Pero hindi pa kasi ako handa para dito. At isa pa, wala naman akong kakayahan para maisagawa ito ng maayos. Handa ka na, Argel. At pagdating sa kakayanan, meron ka. Ang wala lang sa'yo, alam mo kung ano? Tiwala sa sarili. Sa tingin mo, bakit ipagkakatiwala sa'yo ang isang makapangyarihang sandata kung wala kang kakayanan at kahandaan? Tanong ni Padre Lambert. Matapos ang mga katagang yon, kagad itong lumabas ng silid ng binata. Ilang minuto ay sumunod na din palabas si Argel. Kasalukuyang nagpupulong ang mga kasamahan tungkol sa kanilang mga dapat gawin nang biglang mapalingon ng isa sa kanila. Nataranta nang makita si Argel na naglalakad habang hawak ang sibat sa kaliwang kamay. Kanya-kanyang usal ng dasal pang depensa ang mga ito sa pag-aakalang sasalakay si Argel. Pwede ba? Magsitigil nga kayo. Para naman kayong mga ewan Hindi ko kayo aanuhin. Ituloy niyo na yung pinag-uusapan niyo. Kukuha lang naman ako ng kape. Wika ni Argel. Natulala ang mga ito sa binata. Nagtataka dahil nasa wastong katinuan pa din ito. Kahit hawak na niya ang sibat ni Longinus. Wala tayong dapat katakutan. Nasa mabuting mga kamay ang sibat. At alam kong hindi tayo mapapahamak. Di ba, Argel? Tanong ni Nardo. Oo, tama ka naman. Teka, bakit ba takot na takot kayo sa sibat na to? Wala namang ginagawa sa akin to Tanong ni Argel. Hindi na nagsalita pa si Nardo. Sa halip ay naglabasan na lamang ang mga ito sa bahay sa takot na baka kung ano pang magawa ni Argel sa kanila. Kinahapunan, naglakad-lakad ang binata sa likod ng tahanan. Nang mapansin ito ang kumpol ng mga maliliit na nilalang na sunod ng sunod sa kanya. Alam ng binatang hindi naman mananakit ang mga ito, kaya hinayaan niya na lang. Ngunit pagkarating sa gawing dulo ng bakuran, dito na nataranta si Argel. Dahil isang malaking itim na ahas ang gumapang paibaba mula sa isang puno. Hindi kumilos si Argel habang inaamoy-amoy siya ng nilalang. Ilang sandali pa ay umalis na din ito. Nang tuluyang makalayo ang nilalang, saka naman kumaripas ng takbo si Argel pabalik sa mismong tahanan. Sinalubong naman ito ni Edward upang magtanong kung ano ba ang nangyari. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Ano bang nangyayari? Saka, saan ka ba galing? Tanong ni Edward. Wala naman pare. Diyan lang ako nanggaling sa likod bahay May nakita akong malaking engkantong ahas. Hindi naman ako sinaktan at kagad ding umalis. Pero natatakot ako Baka sa susunod, hindi lang pag-amoy sa akin ang gawin nun. Baka lunukin na ako ng buong buo nun
Tugon ni Argel. Tinawanan lang ito ni Edward dahil hindi naman engkantong ahas ang nakita nito sa likod bahay, kundi ang alagang ahas ni Lolo Ruping. Huwag kang magalala. Walang engkantong ahas dito, no? Sige na, pumasok ka na sa bahay at hinahanap ka ng Lolo Ruping mo. Muling wika ni Edward. Kaagad na ding pumasok ang binata at nakita nito sina Padre Lambert at Lolo Ruping na nag-uusap. Mabuti at nandito ka na. Ano? Kumusta ang pakiramdam? May nagbago ba sa'yo? Tanong ni Lolo Ruping. Wala naman po, Loy. Normal pa din naman po. Bakit niyo po natanong? Tugon ni Argel. Wala lang. Baka kasi naninibago ka sa mga nangyayari sa'yo. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan ng isang tagapangalaga. Pero huwag kang mag-alala. Panandalian lang naman ito sa iyong kamay. Babalik kayo sa Roma para formal na isuko sa Santo Papa ang sibat ni Longinos. Wika ni Lolo Ruping. Natuwa naman si Argel nang marinig ang mga katagang yun. Kaagad na din itong pinaghanda ni Padre Lambert dahil ng araw ding yun, babiyahe na sila pabalik ng Maynila. Nag-aantay doon ang kanilang eroplanong sasakyan. Matapos maihanda ang lahat ng kagamitan, kaagad na din silang umalis. Pagkarating sa paliparan sa Maynila, kamuntikan pang hindi papasukin si Argel dahil sa dala nitong sibat ni Longinos. Sa kabila ng mga papeles na pinadala ng Santo Papa, ayaw pa ding paniwalaan ng mga gwardya sa paliparan ang dahilan ng binata. Sisiguraduhin kong kinabukasan, wala ka ng trabaho dahil sa ginagawa mo. Hindi pa ba malinaw sa iyo mga papeles na nagsasabing ang hawak kong reliko hindi isang sandata, kundi isang banal na gamit na pag-aari ng Batikano? Wika ni Argel. Hindi na nakasagot pa ang gwardya. Dali-dali nang kinaladkad ni Padre Lambert si Argel. Habang nasa eroplano, kinakausap ng pari ang pamangkin. Sinabi nitong haharap siya sa Santo Papa. Kaya naman kailangan niyang maging magalang at mag-ayos ng tindig. Napatango na lamang si Argel. Ilang oras ang nakalipas ay nakarating na ang mga ito sa Roma. Magantay ka dito sandali. Kakausapin ko ang mga bantay. Wika ni Padre Lambert. Kaagad namang pumayag ang mga ito. Dali-daling tumuloy sina Argel. Nakiharap sa Santo Papa. Personal din itong iniabot ang sibat ni Longinos at nagbigay galang. Nang matapos isuko ang sibat, kaagad na ding nagpaalam ang mga ito. O ngayong tapos na ang mga gawain mo. Ano? Itutuloy mo na ba ang pag-aaral mo ng teolohiya? Tanong ni Padre Lambert. Siguro po, itutuloy ko. Pero mas gusto ko po muna maging abogado bago maging isang pare. Pangarap ko din po ang maging isang pare. Pinangarap ko din po ang magkaroon ng sariling law firm. Para hindi lang ako nakakatulong sa mga nangangailangan, kundi pati na din sa mga walang kakayanang ipagamot yung mga anak nila sa espesyalista. Tugon ni Argel. Ikaw na ang bahala. Buhay mo yan. Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, ang buhay nating mga tao, parang kagaya lang yan sa sibat ni Longinos. Nasa sayo kung saan mo gagamitin. Wika ni Padre Lambert. Tama nga po kayo, Uncle. Napatunayan ko po yan ng mga oras na hawak ko yung sibat. Nakita ko po yung pinagdaanan nitong labanan, maging ang mga buhay na kinitil ng sibat, bago pa man ito nagamit sa pagkitil sa buhay ni Kristo. Totoong marami ng buhay na inutang ang sibat na yun.
Ngunit ang lahat ng yan, hindi kasalanan ng mismong gamit. Dahil sa oras na hawakan ito ng isang tao at gawin ito ang gusto niya sa sandatang yun, hindi ang sandata ang nababahira ng kasalanan, kundi ang mismong taong may bitbit ng sandata. Tama po kayo, Uncle. Kaya malaking bagay po para sa akin na kahit papano, nagawa po nating masilayan ng sibat ni Longinus. Dahil doon, isang matinding aral lang napulot ko. Isang leksyon na habang buhay kong dadalhin. At ako na lang po ang nakakaalam nun. O siya, sige. Bahala ka. Siya nga pala. Pupunta ako sa bansang Aleman. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Padre Lambert. Simula ng mga oras na yon, naging katuwang ni Padre Lambert ang pamangkin. At kinalaunan, naging kilala na itong eksorsista sa Roma. Hindi naman naging ganong katagal ang naging pag-aaral ni Argel sa theology. Kaagad din itong nakapagtapos. Dahil na din sa may tinapos na itong kurso. At yun ay pagiging abogado. Ilang taon pa ang lumipas. Marami ng kasong hinawakan si Argel. Karamihan sa mga ito ay manifestasyon ng demonyo. Sa tulong ng kanyang mga natutunan, nagagawa naman niya itong palayasin. Sa paglipas ng mahabang panahon, patuloy na ginagawa ni Argel ang eksorsismo. Ngunit may ilang katulong na ito. Hindi na ganong kadalas ang kanilang mga pasyente dahil na din sa mga modernong paniniwala. Unti-unti nang nawawala ang mga nilalang na nanggagambala sa mga tao. Masaya din si Argel dahil kahit papano naging tahimik ang paligid kung saan siya unang nadestino. Sa kasalukuyan, retirado na si Argel. Kapiling ang mga ampon. Namumuhay sila ng normal sa bansa. Ang dating tahanan ni Lolo Ruping, pinagawa ni Argel ang lugar upang maging dausan ng pagsasanay ng grupo ni Nanardo na nooy nanggagamot naman sa kanilang bayan. Masaya si Argel dahil nagamit ng mga ito ang kanilang kakayanan sa mabuting paraan. Bagaman hindi lubusang nasaksihan ang kakayanan ng sibat ni Longinus, masaya naman ang mga ito na nakasama nila ang taong minsan naging tagapangalaga nito. Bilang dating eksorsista ng Batikano, may karapatan pa ding bumisita ng Roma si Argel at halos taon-taon ay dinadalaw nito ang kinaroroonan ng sibat. Ngunit ayon sa kanya, sa kasalukuyan ang nakikitang nakadisplay, replika na lamang ng totoong sibat. Itinago na ito ng mga naunang pinuno sa takot na pangibabawan sila ng demonyo at hindi nila ito magawang kontrolin. Hindi rin alam ni Argel kung saan nakalagak ang totoong sibat ni Longinus. Ngunit iisa lamang ang sigurado. Nasa pangangalaga ito ng mabuting kamay. Sa loob ng mahabang panahon, naging lingkod ng simbahan si Argel. Pero ni minsan hindi ito natuksong gamitin ang kapangyarihan ng sibat na ng mga sandaling yon ay nasa pangangalaga niya. Maaari niyang pasunurin. Pero pinili pa din niya ang wag itong pakialaman dahil alam niya ang maaaring maging kabayaran sa oras na gamitin niya ang kapangyarihang nakapaloob sa banal na gamit. Walang totoong nakakaalam kung ano nga ba ang kakayanan ng sibat ni Longinus, maliban na lamang sa katotohanan na ito ang ginamit para dalhin sa huling hantungan ang anak ng Diyos. Walang makakapagsabi ng totoong gamit nito. Bagay na pakiiingatan ng simbahang Katoliko. Dahil sa oras na may makadiskubre, paniguradong magkakaroon ng malaking kaguluhan, hindi lang sa aspetong pisikal,
kundi maging sa pilosopikal na pananaw ng bawat taong nakakaalam ng tungkol sa sibat ni Longinus. Hindi man nailahad sa kwentong ito ang kapangyarihan ng sibat. Nawa ay nagkaroon kayo ng ideya sa kung anong pinsala ang maaaring magawa nito sa oras na mapunta sa maling kamay. Hindi lang ang sibat ni Longinus, kahit anong uri ng kapangyarihan, mapa-espiritual o politikal man, mahirap kapag napunta sa maling kamay. Dahil kung hindi sarili lamang ang kanilang iisipin, o hindi naman kaya ay aabuso sila at aapakan ang iba. Nawa ay ingatan natin ang anumang kapangyarihang nasa kamay natin ngayon. Dahil sa oras na mawala ito, siguradong guguho ang mundo mo. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.